Amen. Praise God. Isa pang palakpak sa ating Panginoon. Wow, praise the Lord. I'm so much overwhelmed with God's joy today. Hearing your testimonies. Grabe, no? Si Sister Jean, pang-international na yung kanyang patotoo, no? Nag-level up ng gusto, no? Linagpasan ng mga ulap. At ako'y natutuwa sapagkat nakikita ko po yung bunga ng biyaya ng Diyos sa inyo pong mga buhay. And even Joshua, no? Actually, si Joshua, naging kasama ko na yan. Nadala ko na yan sa mga bishop. Kaya nga isang araw, magiging bishop yan, no? At ako'y natutuwa sa progress ng ating pong pagkilala sa Panginoon. Actually, when we receive our Lord Jesus Christ and God gave us that new nature, it's already intact, no? We are not getting righteous than ever. We are perfectly righteous when we receive our Christ. Nagkakaroon lang tayo ng maturity in knowing who we are in Christ. And the more we know Christ, the more we can manifest the nature that God gave us in the inside. Amen? Isa pa sa kinagagalak ko ngayong araw na to ay nandito po yung aking mga anak at apo sa Panginoon. Ano? Kasi when I was in college, ay kaklase ko po yung isang nandito sa college. And then I shared to him the gospel at isa sa nawin ko sa Panginoon sa paglilingkod. At ako'y natuwa, no? Sapagkat isa siya ngayon sa pinanser ng mga pastor. At siya ngayon ay merong church sa kanila, sa bahay nila. May church ba yun sa inyo? Sa inyo ba yung ano? May church doon, no? Ako'y natutuwa, even one of the, wala siya dito ngayon, si Brother Florante. Sana, nasa barko siya ngayon eh. Sama-sama kami, mga barkada ko to nung araw sa college. And, gusto kong patayin, Brother Gary, tayo nga. Ayan, si Brother Gary, yan. Okay. So, si Brother Gary po ay, yan po yung direct line ko sa paglilingkod sa Lord. I really shared to him the Word of God. Nag-response naman siya. Akala ko pinagbigyan niya lang ako. Nagtuloy-tuloy siya hanggang ngayon. At ang isa sa pinakamaganda po rito, yung speaker po natin ngayon, na-sharean din niya ng Word of God. Ano? At nakalimutan ko na actually siya. Sorry to say, Pastor. Pero, syempre, sa akin kasi, ay napapunta na po ako sa Cagayan Valley, and then after bumalik ako ng Las Piñas, hanggang napapunta na ako dito. For so long, nakalimutan ko na. Until one day, nag-chat sa akin. Hindi ko talaga, wala na talaga sa isip ko kung sino itong nag-chat. Sabi niya, balitang pangalan mo dito sa Caloocan. Sabi niya, Caloocan daw. At nung nakita niya yung nagtuturo, sabi niya, parang kilala ko to. Ayun, at nakita ko niya. So, ibig sabihin, through our live videos po, ay dumating po tayo sa kanila. At yun, nung kinontak nga niya ako, natuwa ako sapagkat siya po'y pastor na. At graduate ng Bible School ng Baptist organization. Sabi ko, ang tindi ng foundation nito, no? Kasi nga, if you are graduated from a Baptist Bible School, ibig sabihin, hindi po basta-basta yung foundation mo sa faith. Ano? At ang pinakamaganda dito, from Baptist, siya ngayon ay nasa biyaya na rin. So parang one spirit kami. And you know what? Nung kinuwento nga niya sa akin, sabi ko, saan? Anong mentor mo sa Grace? Kasi we have mentors, no? When it comes to Grace. At nung sinabi nga niya na one of the staffs or pastors of the Charis Bible School under ni Andrew Womack, ay pumupunta sa kanya personally, dinadayo siya dito sa Pilipinas. Sabi ko, wow! Alam mo ba na dyan ako kumakain? And I really amazed with the revelation of God through Andrew Womack. Ano? At alam mo ninyo, nagkaroon ako ng excitement. So that's why I invited him to teach today. And also, just to have magkaroon kami ng tawag dito, reunion, no? With my anak at saka apo na rin, no? Sa pananampalataya. Praise the Lord. Pero ako ang pinakabata pa rin,
Pero dahil sila po ang magtuturo ngayon, syempre, kung sino po ang magtuturo dito, yun po ang pinakabata. Okay? So without much ado, I will now call on our speaker today, one of my apo in the Lord, no? I'm so much blessed. Pastor Phil Abayon. Amen. Praise God. Come on, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Nakakakaba sa pulpit, yet mas nakakakaba pag may harap na camera. Amen. I pray to the Lord na samahan niya tayo. And it was so much joy na nakita ko ang inyong pastor sa live nung may mga nag-share na pastor among the body of Christ dyan po sa lugar ng Caloocan. Kasi po may church tayo sa Nabotas. Hindi ba to? And then sabi ko, kilala ko po ito. Kilala ko siya. Kasi I remember, in-invite po siya ng Brother Gary, which is yung kanyang classmate na minsan mag-speak din. At nasyaran din ako ng Word of God. To tell you honestly, magkakasama kami before noon sa isang church. And then, what happened is, nagtuloy-tuloy naman po ako. Let me repraise myself towards you. Dito po sa lugar ng Batangas, dito po sa Quezon, nung ako po ay pumupunta po ako dito dati nung high school, college days, para po magbisyo. Kasi taga-PMMS ako eh. Alam ko po yung mga piyesta dito eh. Tanawan, Santo Tomas, dito sa Sariaya. Sa Lucena, minsan natutulog pa ako 3 araw para makipiesta. Bakit ko po ginagawa yon? Hindi ko po kilala ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyong lingkod, sa ginamit niya, na-sharean si Brother Gary. Si Brother Gary nagtiyaga sa akin. And here comes, nandito po ako para ipaglingkod sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Pwede ba tayo manalangin muna before we read at bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon? Aming Ama, Diyos na banal, salamat po sa mayaman mong biyaya. Kami binago mo way down in our spirit. 2 Corinthians 5:17, kami na nakipag-isa sa iyo ay isa ng bagong nilalang. New nature, new species. Salamat, Panginoon, dahil ang righteousness mo, ang goodness mo, lahat dineposito mo at sinelyuhan mo kami ng banal na Espiritu. Holy Spirit, mangusap ka sa iyong mga anak sa umagang ito. Pakanin mo silang sagana, encourage mo. Maging sa lahat na naaabot na mensaheng ito. Pagpalain mo ang church na ito, na siyang himpilan na mayaman mong biyaya at mensahe na nakakaabot sa maraming gawain. Maging, O God, pagpalain mo ang iyong lingkod sa church na ito. Pagpalain mo ang aming pakikinig, gawin mong matabang lupa ang aming puso. Maitanim sa amin ang incorruptible seed, ang iyong mga salita. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, with your precious blood. Thank you, Heavenly Father. You are so good. In Jesus' name we pray. Everybody shall say, Amen. Come on, the best clap offering in this place. Nandyan yung aking slide, so susundan na lang ako ng ating mga kapatid. Ito po ang pangalan ng aming church, Living by Grace and Faith Church. Amen. Why Living by Grace and Faith? Because we receive grace. Pero marami po hindi nakakaalam, yung faith, gift din po yan. We receive also the faith of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. This morning, my message is about the positive ministry of the Holy Spirit. Matama nyo akong pakinggan, ha? Because sometimes mali po ang pagkaunawa sa ministeryo ng banal na Espiritu. Ako po hihiling kung saan siya po ay positibong gumagawa sa buhay natin. Next slide. John 16:77 and 8. And sabi dyan, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he come, he will reprove the word of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because
they believe not on me. Sabi ng Panginoong Jesus, napakagandang advantage sa atin na siya'y umalis upang ipagkaloob ang banal na Espiritu. Amen? Next slide please. Kayo po ba ay naakasahan na ng kamalian? Napagbintangan na ba kayo minsan? O kayo minsan ay nakapagsalita ng kamalian sa iba? May napagbintangan ba kayo? Meron pong instansya sa buhay namin, pinasok kami ng mga NBI. Natutulog kaming dalawang magkapatid. Kala nila, yung inuhuli nilang mga kriminal, nandoon sa bahay namin. Ang sarap ng tulog namin magkapatid. Nandun yung nanay ko. Sa tulog ko may dumampot sa aking liig at binitbit ako lalaking mama. Sabi ko, ano po nangyayari? Kala ko nanonood ako ng WWF, hawak-hawak ko ni Undertaker. At sabi, ito ba? Sabi ko, di ko alam kung nananaginip ako. Ayun pala, falsely kaming naakusahan na kami, yung bahay namin ay himpilan ng droga. Nangyari po yan nang ako bago nakakilala kay Lord. Yung nanay ko nagmamakaawa, wala po dito. Mamaya merong isang NBA agent pumasok. Brad, mali tayo, maling bahay. Bigla na lang umalis sila, umarurot yung sasakyan. Sabi ko, ano nangyari sa atin? Sabi ng kapatid ko, okay ka lang? Okay lang ako, ano bang nangyari? Yung nanay ko, sabi, ano ba yun? Wala ko kaming magawa. Pero pinalipas na lang namin kasi falsely accused ang aming lugar, ang aming tahanan. Let me tell you, sometimes ganyan ang Holy Spirit. Na-accusehan siya ng mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Bakit ko po sinasabi ito? Listen up. The Holy Spirit sometimes, ang sabi dyan, lalo na sa mga gospel song, kung mapapakinggan nyo, sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove. Ewan ko, naririnig nyo yung mga old gospel song. Amen? Yung mga welcome Holy Spirit. Makikita nyo, napaka-sweet niya, tender. Listen up. Technically speaking, today, ang kasama natin ay ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah, palakpakan natin ang Holy Spirit. Naalala ko yung kantang, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Move among us with your holy fire as we lay aside all earthly desire. Hearts reach out as our heart aspire. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. As we come to sing the character of the Holy Spirit, you remember so well, wala siyang planong masama sa'yo. Hindi siya inflictor. Hindi siya humuhusga sa iyo. Well, ang kanya talaga ministry is the ministry of grace. Ang title ng Holy Spirit is the Spirit of Grace, the Spirit of Christ. Ang sabi ng banal na kasulatan, sinelyohan ka ng banal na Espiritu. Nasa yung Espiritu, mga kapatid. Kaya minsan, most people have led to believe na yung self-condemnation, the feeling of unworthiness, pati yung mga conviction sa maraming kasalanan ay gawa daw ng banal na Espiritu. Pakinggan nyo ako, huwag kayong bibitaw, baka mamaliho kayo. Sa mga nanonood, huwag muna kayong umalis, baka mamali kayo. Ang paborito ng kaaway, he used the religion, pati sa body of Christ. Maging nung nag-aaral ako sa Bible school, naalala ko meron kami isang teacher, umattend ako ng anniversary, nangangaral siya, meron siyang isang miyembro na hindi na uma-attend dahil sa kanyang anak. Ang sabi ba naman buti na lang nag-Tito Andrew na ako. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? We call Andrew Womack as our tito because of the teaching we receive, the Spirit of Grace. Amen? Pero hindi niya alam, mga pamangkin niya kami. Hindi niya pa alam. Amen. But sinasabi ko to habang nangangaral po yung pastor. Ito ang sabi ng pastor, bakit di ka na dumadalo? Ikaw dahil sa anak mo, patayin niya ng Panginoon, patayin ng Holy Spirit yan para ikaw ay magtanto. Sabi ko, ayoko na netong mga grupong ito, aalis na ako. Natatakot po ako sa napapakinggan ko. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid?
falsely accuse ang banal na espiritu. Or sometimes, no, siya ang nagsasabi sa iyo, magpakalinis ka muna, huwag ka magpagamit, mag-ready ka muna. Ang problema nga, hindi tayo laging ready. Sa totoo lang siya ang laging ready. Amen? Hallelujah! Are you still with me? Next slide. Ang katotohanan, more specifically, ang konsyensya mo ang nangungundem sa iyo. Ang conscience ay different from the Holy Spirit. Ang conscience sometimes nakahiling in your soulish realm. Pag kayo nag-google, ang sabi dyan is a private knowledge within of moral standard. Amen? Kung nanonood kayo ng commercial ng Safeguard, may lumalabas. Ako yung konsensya. Ha? Tapos mangungundem yan. No one knows you better than your conscience. Pero ang conscience nangungundem, not the Holy Spirit. Not the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 1. Ilalagay ko sa inyong puso, your conscience is the part of you that condemns you. If you're feeling unworthy, ang sabi ng banal na kasulatan, sometimes it is impossible to receive from God. Next slide. Ang sabi ng 1 John 3:19-21, and hereby we know that we are of the truth, and shall assure of our hearts before Him. For if our hearts condemn us, that is your conscience. God is greater than our heart. God is greater than your conscience that condemns you. Nandiyan pa ba kayo? And knoweth all things. The Holy Spirit knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Kaya po, ang verse na ito ay nagpapahayag sa atin, ang Diyos hindi nagko-condemn sa iyo. Ang nangongondem talaga ay yung konsyensya. Would you turn to your neighbor, sabihin mo, conscience. Di radical truth itong napapakinggan nyo sa umagang ito. Lagi kasi minsan ang Holy Spirit di ba? Lagi na lang, no? Listen up. Next slide. Pag kayo ay hindi makaka-reach sa punto nyong kayo ay kinokondem, kayo ay nadja-judge, unworthy kayo, hindi yan galing sa Panginoon. Galing yan minsan sa konsensya nyo. Kaya dapat, at matutunan natin na tayo dapat ay huwag magbigay ng pagkakataong condemn tayo ng konsensya. Ano po yun? Mamuhay tayo sa righteousness na nilagay ng banal na Espiritu sa atin hanggang maaari. Kaso nga, minsan nagkakasala talaga Minsan nagkakamali. Amen? Pero minsan nga matitindi yung mga pastor, no? Mga bishop. Kala mo, mga perpekto, kung matindi magano po yan. Gagamit pa ng Holy Spirit yan. Nandiyan pa ba kayo? Papaaminin yung isang kapatid, Papaaminin. Kasala ka ba? Hindi ho. Halika. Ito matindi. Naririnig ko po ito Lumaki ako sa gawain. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Suklay ko pa brush up. Ngayon, brush down. Wala na nga Dapat malaman nyo yan. Nung ako po na born again, uhaw na uhaw akong makinig sa Word of God. Matitindi ang mga pastor. Minsan, papaaminin pa. Pag ayaw umamin, gagamitin ng Holy Spirit. Babanat ng talata. Sa ama, pwede kang patawarin. Sa anak, pa nagkasala ka, pwede kang patawarin. Ito na, matindi. Sa banal na Espiritu, pag nagkasala ka, pamumusong yan, walang kapatawaran, umamin ka na pa. Amin na pa ka. Guess what? Di na rin babalik sa church. Babalik pa ba sa church? Wala na. Magpapatuloy? Wala na. Kaya hindi nagawa ang positibo, nagawa at pagkilos ng banal na Espiritu. Next slide, number 2 na tayo. I think nakarating na ako. Ganyan po ako mag-preach. Pag alam kong napukpuk ko na, hindi ko napupukpukin pa. Amen? Pakisabi sa yung katabi, conscience. Number 2, yung konsyensya mo is not something you should ignore. Huwag mo ring i-ignore yan. Pero natitrain yan sa iyong benepisyo. Amen? Listen up. Next slide. The best way to deal with your conscience is this: as much as possible, not give any occasion against it. It can condemn you if you aren't give it a reason. Kaya po sinasabi ko po sa inyo, paniwalaan nyo ang positibong pagkilos ng banal na Espiritu. Mamuhay tayo sa salita ng Diyos.
Paano pastor, pag bumagsak, balik ka lang. Ang gusto ng Panginoon, bumalik ka. Hallelujah. Next slide. Sometimes, however, no one lives a perfect life. And ultimately, you got to purge your conscience from dead work. Pero meron akong verse na maganda dito. Hebrews 10:22. Laging lumapit sa Panginoon. Nung verse yan. Or Hebrews 9 verse 14. Ano sabi ng Hebrews? Nagpatong na, no? Because sabi ng Hebrews 9:14 ay ito, dahil sa banal na dugo ni Jesus at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nalisnis na ang inyong konsyensya para makapaglingkod tayo sa Diyos nating buhay. Amen? Sino na naglilingkod dito kay Lord Jesus? Amen? Nalinis ng iyong konsyensya. Ang mabigat, pag hindi ka pa born again, ay yan po ang mabigat. Talagang nakita nyo po yung mga kriminal, no? Kahit tago ng tago, pag inuusig na ng konsyensya, umaamin. Kasi hindi nila kaya. Sometimes, listen up, iba talaga ang Holy Spirit sa konsyensya. Sometimes, ang konsyensya, pag nangundem, hindi yan umaabot sa repentance. Listen very well. The Holy Spirit, when He moves, He leads you to repentance and go back to the Lord Jesus. Amen? Pero ang konsyensya, it leads you to recompense. Sisihin ang sarili, guilt feel. No, minsan meron pang nagpapatiwakal sa dala na marami nilang mga problema. Not anymore sa mga anak ng Diyos na binili ng dugo ni Kristo. The Holy Spirit purge your conscience. Amen? Hallelujah. Lapit sa Panginoon. Amen? Huwag tayong padala sa anumang mga gawa ng condemnation ng mundong ito. Amen? Ang sabi ng Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Listen up very well. Ang tunay na ministeryo galing sa banal na Espiritu, dala niya lagi ang Word of God. Sabi nga natin, Word of God. Alam niyo ba, ang Holy Spirit, no, papaalala niya sa atin ang Word of God para tayo ay ma-remind sa pananampalatayang meron tayo, mga bagay na nilaan niya na sa atin. Pakinggan niyo po ako, nasisilaw ako dito sa spotlight. Pero ganyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ini-spotlight lagi si Jesus sa atin. Amen? Hallelujah! Lagi niya tayong tinuturo kay Jesus. Nandyan si Brother Gary, pag may singer doon sa itaas ng pavilion sa Century Park, minsan nag-o-overtime. Pag may singer, tinututukan ng spotlight kasi low-tech pa doon eh. No? Pag saan pumunta yung singer, punta doon. Di ba? Ang Holy Spirit, technically speaking, ini-spotlight niya sa atin si Jesus. Para lagi nating maalala ang kabutihan ng Panginoon. Mabuti ba ang ating Panginoon? You remember so well, as long na tayo ay may direct na pakikipag-ugnayan sa positibong ministeryo ng banal na Espiritu, I pray wag tayong madistract ng feelings. Amen? Lagi minsan yan ang challenge sa mga Kristiyano, puro feelings. Harness your emotion. See it in your spirit. See it in the promises of the Word of God. Live by the Spirit. Amen? Next slide. Much of what we call ministry today is from soul to soul. We rely on feelings and we walk by sight. Much of our prayer comes from our emotion. We forgot to live and pray in the Holy Spirit. Sometimes, mga kapatid, yung living and praying from the Spirit, parang misteryoso sa maraming Kristiyano. Lalo na sa aming mga Baptist noon. Buti na lang, nabaptize ako ng Holy Ghost. Hallelujah! Ayoko na madagdagan ng mga PhD. Ang gusto ko lang, BHS, Baptized with the Holy Spirit. Nung natutunan ko po yan, pwede ko bang patayuin ng Pastor Benji? Palakpakan po natin from our Imus Church. Ako po ay nabahaginan nila ng messages ng biyaya. That time may sakit ang aking asawa, sila po ang nag-cover sa amin. Sabi ko, iba ho sila magmanalangin. Kasi ako as Baptist pastor, pag na-invite manalangin, pupunta naman ako, pero parang pang-apis lang. Saka parang attendance. Walang power. Pero nagpa-pray sila sa may sakit na aking asawa. Sabi ko,
para silang may power. At may encouragement. Ang aking pong asawa ay papunta na sa second stage cancer. Ay naglilingkod ako kay Lord. Condemn ako. Sabi ko, ano bang nagawa ko? Ay, magre-resign na nga ako. In-encourage lang po ako ng mga pastor na nasa under ng biyaya. And they know the real ministry of the Holy Spirit. Amen? Eh hindi ko ma-resist ang mga sakit. Ang narinig ko mga teaching, pag may sakit, dinidisiplina ka ng Panginoon. Maigi yan. Magiging kamukha mo si Jesus. Sabi ko, Lord, ang bigat naman ng kamukha ako. Pati bulsa, mahirap pag may sakit. Para lang, to make the long story short, gumaling ang aking asawa. Ako po ay nangako sa Panginoon, Lord, pag gumaling siya, talaga mag-aaral ako ng mensahe ng biyaya. Sa tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, itataas ko ang gawa mo doon sa akin sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ako po'y living testimony. And that time on, nauhaw ako sa presensya ng Banal na Espiritu. Lagi ako nagpipray. Listen up. Praying in the Holy Spirit bring you much more benefit. Minsan di mo na alam ang gagawin, tutulungan ka niya. First time ako natuto, kasi nabaptize na ako sa Holy Spirit. Natututo na ako mag-speak in tongue. Pero nagtatalo kasi galing ako sa baptist eh. Galing ako in a critical thinking. Ang mga professor ko hindi basta-basta, napakagagaling. Greek, Hebrew word. Ang gagaling po nila. Pero nagtataka ako, puro sipon sila. Puro ubo. Puro sakit. Nandiyan pa ba kayo? Walang authority. Then, here comes, nagpe-pray ako. Habang ako'y humahayos, sinubukan ko mag-speaking in tongue. At tina-acknowledge ko ang Holy Spirit. That time, nasa Aguinaldo Highway ako, nagmumotor ako. At pag-acknowledge ko sa Holy Spirit, bigla ako nagkaroon ng interpretation way down from my spirit. Ito sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, salamat, in-acknowledge mo na ako. Dahil in-acknowledge mo ako, iniingatan kita maging sa gabing ito. Kaya anak, magpagas ka na. Kasi yung next na gasoline station, sarado. Sabi ko, saan galing yun? Totoo po to. Saan galing yun? Either sa akin o gawa-gawa ko. Pero para lang, masubukan kong nagpo-flow na ako sa Banal na Espiritu. Sumunod po ako. Nagpagas ako sa Petron. Pero sa next na pupuntahan kong lugar, doon sa Bukandala, kasi gabi na po yun eh. 10 o'clock. Pero ang mga gasoline sa amin, nagko-close ng 12. Excited ako malaman kung sarado. Alam niyo, hindi po nagsasarado yun eh. Pagdating ko po dun sa next gasoline station, sarado po sila, maintenance. Ibig sabihin, kung di ako nagpagas ng maaga, mahaba-haba ang itutulak ko po. You see, napakaganda ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Sinishare ko lang, mababaw po lang yun. How much more with the deepest details na meron po tayo. Look at this verse. I hope you be encouraged. 1 Corinthians 2:13-14, which things also we speak, not in the word which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Listen up. The Holy Spirit would witness in your spirit. Amen? Ang sabi dyan sa verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Sabi natin, Holy Spirit. Sometimes, mangungusap sa sayo, gagamitin ng Word of God, i-highlight niya yung story sa Bible, i-highlight niya si Jesus. Amen? Ito ang exciting habang tayo ay lumalakad at natututo with the teaching of grace. Listen up. Pakinggan niyo po ako. The Holy Spirit is always available. Parang hindi ako nakarating. The Holy Spirit is always available. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Hallelujah. Next slide, please. Are you still with me? Pastor, parang ang bilis mo, parang nagmumotor ka rin. Mabilis ba po ba ako? Okay lang. Okay. Enjoy. The ministry of the Holy Spirit is just opposite to what many Christians believe and think. Bakit po, mga kapatid? The Holy Spirit is the comforter. Sabihin natin, comforter. Bibigyan ko kayo ng mga verses. Papakita ko sa inyo ang daming verse na inintroduce ang banal na kasulatan that the Holy Spirit is the comforter. Amen? John 14,
verse 16. 16, okay? Ang sabi diyan, I will pray the Father. He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Hindi po umaalis ang Holy Spirit. Katulad sa paratang ng iba, pag nagkamali ka, aalis yan. Nalulungkot siya, aalis yan. Ayan. Praise God. Next slide. This verse make it very clear. Listen up. That Jesus calls the Holy Spirit comforter. Sabi natin, comforter. Sabi ni Brother Gary, pag sa Taiwan, sobrang limig eh. Walang init. Ano ang nakakagamot sa kanila? Comforter. Sa kanilang mga tuhod na nanginginig sa lamig. Di ba, pag nag-uulan, sarap ng comforter. Amen? Hindi siya afflicter, nakatulad ng binabanggit at itinuturo na marami sa body of Christ. Amen? Sabi diyan, He would send another means, same caliber. Kamukha ni Jesus. Bakit expedient, advantage? Kasi kung si Jesus lang na nagmi-ministry at one place at given time. Kaya nung umalis siya, isinend niya ang Holy Spirit para ang Holy Spirit would reside to every believer. Hallelujah! At lagi siyang kasama mo. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor Phil, yung bang fruits of the Holy Spirit, isa-isa kong ipagpipray? Huwag mo na ipag-pray, meron ka na lahat yan. Ha? Kasi pag siya'y nag-reside sa puso mo, pakinggan niyo po ako, yung 9 fruits of the Holy Spirit, hindi niya babawasan sa iyo. Amen? Parang hindi ako nakakarating eh. Yung siyam, 9 fruits of the Holy Spirit, meron ka niyan. Pakisabi sa iyong katabi, meron ka niyan. Amen? Pastor, wala pa akong patience. Meron ka na ngayon. Antay-antay ka lang, mainit sa labas eh. Amen? Wala pa ho akong long sapiter. Antay-antay ka lang, sinagot mo na boyfriend mo eh. Aray ko. Aray ko. Mga kapatid, I pray to the Lord, maintindihan yung sinishare ko. John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Amen? John 15:26. Jesus said, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father. John 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go away, the Comforter will not come to you, but if I depart, I will send him unto you. Listen up. There can be no doubt that the ministry of the Holy Spirit is not of the condemnation. Amen? Hindi siya source ng mga negative feelings mo. Papaliwanag ko maigi. Expedience means to your advantage. Jesus is referring that it's better that the Holy Spirit should minister unto you than it is to have Him present in His physical body. Look at this verse. Are you still with me? Pwede ba natin palakpakan ng Holy Spirit? Holy Spirit! Minsan yan, inimbitahan ako ng classmate ko sa baptist. Anong topic? Holy Spirit daw. Sabi ko, hindi mo na ako imbitahan next time. Because nung nag-share ako about the real message of the Holy Spirit, ayun, di na ako inimbitahan. Kaya minsan pag mga classmate ko, ikaw mag-speak sa amin sa anniversary, sigurado ka? Kasi baka hindi mo na ako imbitahan. Why? Hindi nila tanggap ang real positive ministry of the Holy Spirit. Amen? Praise God. John 16 verse 8 to 9. Next verse. And when He come, He would reprove the world of sin, of righteousness, of judgment of sin, because they did not believe in me. Napansin niyo po ba, pag dumating daw ang banal na Espiritu, He would reprove the world of sin, not sins. Bakit singular sin? Ano ba talaga ang kinukumbik ng Holy Spirit na sin? Ang kinukumbik ng Holy Spirit na sin is yung sin na hindi pa natin siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ang ministeryo ng banal na Espiritu ay idinadala ang ebanghelyo para sa isang tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kinukumbik siya ng sin, singular sin, because yung sin na kanyang dala ay yung sin na siya'y maligtas sa gawa ng kasalanan na namana natin sa ating mga magulang. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya in-explain sa atin ni Jesus, next slide, very clear which sins that the Holy Spirit would convict us of. It is a singular sin of not believing on the Lord Jesus. Amen? Next slide. The Holy Spirit doesn't convict us of lying, stealing, adultery, murder, etc. He convicts us that we aren't trusting in the Lord Jesus as Lord and Savior, especially to those who haven't received Him and not yet received the gift of salvation and the born-again experience. Kasi yan naman talaga ang root ng lahat ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon pag ikay nakakilala na sa banal na Espiritu. Amen? At angkinin mo lagi ang positibong ministeryo ng banal na Espiritu sa iyo. Pakinggan niyo ako nung ako po'y bago pang lumalakad sa banal na Espiritu, kinausap ako ng Holy Spirit. Ako po'y humahayod that time, ako po'y parang condemn. Yung hinayuan ko, walang umattend. Tapos umuwi pa ako sa napakalayong lugar, nagmotor ako. Parang feel depleted ako, walang purpose. At ako po'y huminto doon sa isang butika. At ang sabi sa akin ng banal na Espiritu ito, anak, kasama mo ako. Ang Espiritu mo nagniningas sa kabanalan ko. Pakisabi sa iyong katabi, holiness. From the other side, righteousness. Parang ayaw nilang maniwala. Ulitin natin sa kabila, holiness. Kabila, righteousness. Ang sabi sa akin ng banal na Espiritu, anak, nasa iyo ang kabanalan ko. Nagniningas ka sa kabanalan ko. Sabi ko, totoo kaya yan, Panginoon? Nagniningas ka sa katwiran ko. At habang pong ako'y nasa butika, medyo umuulan po eh. Meron po dun sa amin pedicab driver, lagi po itong nasa sangkot sa gulo. Ay lasing sa that very moment. Kala ko po, ako'y sasaktan niya. Pero that very moment, nung palapit po siya sa akin, nagtataka ako, hindi siya makalapit ng mainam sa akin. Nakatago ang kanyang kamay doon sa kanyang mata hanggang sumakay siya sa pedicab. Sabi ng Panginoon, kinabukasan, sharean mo yan ng Word of God. Sundan mo, meron akong gagawing patotoo sa'yo. So kinabukasan, hinanap ko yung bahay. Noong nakita ko ang bahay, nandun pa lang ako po sa pintuan. Sabi ko, tao po, Brad, ako yung kausap mo ng gabi. May nais kayatang, sabi, sinaraduhan ako ng pinto. Sabi ng Panginoon, balikan mo kinabukasan. Kinabukasan pagbalik ko, natsyempo ako, nandun na ako sa pinto, napasok ko na yung paa ko. Sabi ko, Brad, bigyan mo lang ako 5 minuto, may isi-share ako sa'yo. Naramdaman ko, sharean siya ng ebanghelyo. Tumanggap siya sa Panginoon. 3 months time, lumipas, kasama ko na siya sa gawain. After na ito, palakpakan muna natin ng Panginoon. Ito na ang patotoo ko. Sabi niya, Pastor, naniniwala po ba kayo sa mga kulam at anting-anting? Oo, sabi ko, nasa Bible yan, nasa Galatia yan, mga gawa na naman. Kasi may share po ako, baka pagtawanan niyo ako eh. Sabi ko, fire, makikinig ako. Sabi niya, Pastor, may anting-anting ako eh. May spirit guide ako. May galing ako sa panuntukan. Magaling ako manggayuma. Kaya puro utang siya sa mga tindahan eh. Pag sinabi sa akin ng spirit guide ko, yan, utangan mo, magpapainom yan. Pero ang mga born again Christian pastor, kilala ko. Sa espiritu ko, nakikita ko, nagniningas sila sa kabanalan ng Panginoon. Sabi ko, bakit mo nasabi yan? Kasi nung nandun ka sa butika, nagniningas ka. Ang sabi ko sa spirit guide ko, kasi nag-aaway kami that evening. Lalapitan ko yan. Ang sabi niya sa akin, wag mong lapitan yan, lingkod ng Diyos yan, pupuntahan ka. Mamayang gabi, sasakaling kita. Pahihirapan kita. Hindi, sabi niya, lalapitan ko. Nilapitan niya nga ako, nagulat daw siya. Hindi siya makatagal sa presensya ng mga Kristiyanong tulad ko at tulad niyo. Amen? Nagniningning ka sa kabanalan.
at righteousness ng banal na Espiritu, paniwalaan mo yan. That evening, di nga ako maniwala parang discouraged pa nga ako. To make the long story short, sinishare ko lang sa inyo mga kapatid. Technically speaking, kasama natin ang banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, I pray to the Lord this morning. Kayo'y na-encourage. Hindi siya galit sa inyo. Hindi siya nangungundem. Gusto niyang magamit tayo ng Panginoon. Gusto niyang lumakad tayo sa salita ng Panginoon. Gusto niyang maging kamukha natin ang Panginoong Hesukristo. Amen? Pakitingin niya yung katabi kong kamukha na ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory. Next slide. Most Christians have not truly understood the positive ministry of the Holy Spirit. We have made Him the source of all condemnation, guilt, and shame. Because of that, we haven't really let Him do His job. And we are missing the benefits and power of a relationship with Him. Let's do a reflection. Number 1, matandaan natin. And I pray malagay sa inyong puso. The Holy Spirit should be your best friend. Sabihin nga natin, Holy Spirit, my best friend. Amen? Sino dito may mga best friend? Physically? Wala. Ayan, amen. Hallelujah. Si Pastor Walter, Pastor Bong, best friend yan si Brother Gary nung college. I believe. Amen. Magkasama pati sa gawain. Pag best friend mo, minsan nasishare mo nga problema mo than your parents. Tama? Tapos kasi ang best friend mo, alam mo, i-comfort ka. Ganon din ang Holy Spirit sa atin. He would comfort us. He lead us to all truth. He was sent by Jesus to encourage you and constantly assure you of His God's love. Listen up. He is the most important and most powerful person in your life. Sabihin nga natin, would you hold your heart? Everybody, sabihin natin, Holy Spirit, my best friend. Hallelujah. Lastly, how with the truth of this lesson would affect your life this week? If you're having thinking correctly about the Holy Spirit, baka naturuan kayo ng mali, o dala-dala nyo pa rin ang maraming maling turo about the grace of God through the Holy Spirit. Listen up. It's time to change. Listen up. Next slide. We have the positive ministry of the Holy Spirit. God bless po sa inyo mga kapatid. Thank you for listening to God's Word. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Pwede po ba tayong tumayo? We desire an encounter
hands right now. Lift up your hands. Lift up your hands, and right now, in the count of 3, receive the grace of the Holy Spirit right now. Receive the grace of the Holy Spirit right now. In 3, 2, 1, move! Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Sweet desire, an encounter once again. Feel the fire of the Holy Spirit right now. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Holy Spirit, 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 Holy Come on, clap your hands to Jesus, to the Holy Spirit. Hallelujah! Come on, clap your hands. Open your hearts. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Wow, what a wonderful, sweet presence of the Holy Spirit in our midst today. Amen. You know what? Every time we talk about the Holy Spirit and we come to have fellowship with Him, He wants to reveal something, you know. If you long for the Holy Spirit, He much more long for you. If you long for His embrace, He's longing to love you and to embrace you. And every time the Holy Spirit will come, He will going to demonstrate how much God loves you. Amen? Lahat po ng salita ng Diyos na nakasulat po sa banal na salita na aklat, when the Holy Spirit comes to you, He will going to confirm it
everything written in His Word is real. Amen? It will come to pass. Mangyayari siya sa buhay mo. Amen? Praise God. Alam niyo, kapag nag-worship po tayo ng ganun, allow the Holy Spirit. Don't be an expectator na para bang may gagawin ba siya. You have to just open your heart and allow the Lord to move and allow Him to do something within you. Amen? Praise God. Praise God. Oh, it's so good to overflow. You know, we have to desire to overflow in God's presence through the Holy Spirit every day. Do you want to feel heaven here on earth? Huh? Do you want to experience heaven here on earth? Okay? So allow the Holy Spirit to move through you every day. Amen? Praise God. Come on, i-wave pa nga natin, minsan pa. Just close your eyes and wave it. Dahan-dahan po natin, wave it. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you for the message today, Father. Thank you for the lives of Pastor Phil, that you're using him mightily, Lord God, to introduce the power and the ministry of the Holy Spirit to the body. Thank you so much. Oh Lord, thank you. The most wonderful, the most beautiful, the most precious moment in our lives is to be with that intimacy with the Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Thank you. To you all the praise and honor, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, clap your hands to Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God. We can all be seated. Wow, amazing. Amen. Grabe. Alam niyo, habang nagsasalita si Pastor Phil, grabe, para akong umaangat sa upuan ko. Kasi sa akin, when we talk about the Holy Spirit, grabe, talagang, yun yung, kumbaga, yun ang kiliti ko. yun ang kiliti ko. Ang pag-usapan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit will always whisper who you are in Christ Jesus. Amen? You are loved by the Father. Amen? Naranasan nyo nang nabulungan ng ganon? You are loved by the Father. You are loved by Jesus. Amen? At ang lagi niyang ipapatotoo sa iyo ay kung sino ka. Tapos, halimbawa, wala kang pera, no? You are blessed. Amen? You are blessed. You are overflowing with blessing. Amen? Favor, blessing, grace, mercy will follow you all the days of my life. Ito po yung pinakamaganda, no? Once the Holy Spirit will come into a person, He always reveal the goodness of God in his life. Even during the time of Old Testament, sa panahon po ni David, di ba? Si David, nabuhay sa lumang tipan, pero because he is always in the Holy Spirit, because he loved to worship God, when you worship God, then the Holy Spirit will come to dwell where the praises or the worship of His people. Tama? At doon, kapag nandoon ang Banal na Espiritu, doon siya nagmi-minister. Alam niyo si David, although he was in the Old Testament, nako, ang isipan niya bagong tipan. Amen? Parang sa kanya na, kaya nga doon nga niya na isulat lahat yung bless the Lord, O my soul, di ba? And forget not His benefits. He forgive all your sins. Amen. Grabe. Saan niya nakuha yun? It was revealed by the Holy Spirit. And we need to be reminded every day about the forgiveness of our sin. We need to be reminded every day about how much God loves us, because there's a lot of condemnation that we hear coming from the world. No? Ang dami-dami mga condemnation coming from the world. Ngayon, kung wala kang naririnig sa Banal Espiritu, baka kung ano kasi yung lagi mong napapakinggan, yun minsan ang napapaniwalaan mo. Kaya you better hear again and again the whisper of the Holy Spirit that you are loved by the Father, you are forgiven, and you are precious to Him. Amen? That is the mouth of the disciples of Jesus Christ. At yan po ang lagi po namin isisigaw dito. Kaya lahat po, warning to those na makakarating po dito sa page ng EIG. It's a warning. When you get here, you will know how much God loves you. Amen.
and you will stay here, you know that you are so much blessed beyond your imagination. Amen. Praise God. Amen. Parang di ako makapano rito. Grabe, di ako makamove on. Woo! Glory! Praise God, praise God. Alam mo yan, ako'y natutuwa. Biruin mo ha, ang nalala ko lang kay Brother Phil during the time na kami po ay nagba-Bible study sa Aristocrat ba yung village natin doon? O, sa Aristocrat Village. Sali ka nga rito, Brother Gary, para makita ka dito sa sa camera. Tanggalin mo yung helmet mo. Ay. Tanggalin mo yung helmet mo. Ayan. Praise God. Si Brother Gary po ay kaklase ko po siya sa sa college, no? Parehas kaming engineer. So, we graduated in marine engineering. Way back pa, wag na namin sabihin kung kailan ba 'yon, ano? Kasi mga bata pa naman kami, di ba? Okay, si Pastor Phil, junior 'yan, di ba? Junior kayo, no? Una kami, no? Kami yung mga senior kasi mukha na talaga kaming senior. Hindi ko to binitawan nung sineran ko po siya ng Word of God. Hinila ko talaga. Kaya kinakailangan hilain niyo. Kung sabihin niya walang pamasahe, ikaw magpapasahe sa kanya. Actually, 3 kami, no? Ay, yung isa nasa barko ngayon. Isang araw, pag nakita mo kami, dala mo kami ng barko. Praise God. Si Florante. Hello, Florante, no? At sila ay meron na rin pong mga gawain at marami po tayong naakay sa Panginoon. And I'm so much blessed, no? Totoo ba yung sinasabi ko, Brother Gary? Opo, totoo po yan. No? Salamat, binigyan ako ng mic ngayon. At akala ko hindi ako pahawakin ng mic. First time kong pumunta rito, tapos hindi ako parang nalungkot ako eh. Pero it's time. It's my opportunity. No? Share lang ako ng konting gospel. No? Ako yung nagpapasalamat dahil mahabang panahon at napakatagal na proseso ng paglilingkod sa Panginoon. Maraming beses at maraming ulit na kami ay tinutulak sa paghinto sa pagpapatuloy sa Panginoon. Subalit kami ay laging nakakatayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Naalala ko kasi nung early years namin sa paglilingkod sa Panginoon, bilib ako ngayon sa mga binata at dalaga ngayon dito eh. Medyo mas boom sila at mas marami. Kami nung early years namin ni Pastor Bong o ni Pastor Walter ay hindi nyo kasi hindi ko siya tinatawag sa Pastor Walter, kundi sa Pastor Bong. At nung early years namin, naalala ko, Pastor Bong is a good example na pagdating sa spiritual example, especially sacrificially, pagdating sa work of the Lord ay todo. Kaya hindi pwedeng hindi ka ma-encourage o hindi ka masama. Alam mo, yung early years namin napakahirap dahil wala kaming pamasahe noon, naglalakad lang din, tinitingnan namin yung mga sapatos namin, Pastor. Sabi ko, upod na yung sapatos namin, di namin alam kung kailan kami pagpapalain ng Diyos. Pero isang bagay ang natutunan ko sa salita ng Diyos, kung mapapansin nyo, ito po yung pinakaluma kong Bible, dinala ko po rito eh. Ito yung testimony na habang tinuturuan kami ni Pastor Bong, ito po yung una kong Bible. Dinala ko po siya talaga rito. Ito po yung pagpapatunay na ilang beses ko po ito binasa book by book. Siya pong nagturo sa akin ito. At naalala ko po nung kami ay nagpapasimula sa gawain sa Panginoon ay mahirap po noon dahil wala pong financer o wala pong nagbibigay sa amin ng allowance. Pero nagtataka nga ako sa kanya, bakit ikaw meron ay ako sunod? Ako hindi ako makakagalaw kung hindi muna ako magtatrabaho. Kaya working student po ako, siya hindi ko po alam kung saan siya kumukuha ng source of income. Pero sabi ko, maganda naman tahanan ni Brother Bong nung panahon na yon. And sa bahay nag-start ang gawain. And I really praise God dahil mahabang panahon, hindi ko alam, magkikita-kita kami. Kami ay nasa Panginoon pa rin. Sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, kagaya ng isang halaman, tayo itinanim ng Panginoon na kahit dumating ang matinding init, ang ating ugat ay laging nakadaloy sa tubig na kung saan nagbibigay ng pagpapatuloy upang tayo ay laging sumagana na kahit dumating ang tag-init, hindi mapipigilan at hindi maghuhumpay ang pamumunga ng ating buhay espiritual sapagkat tayo'y nakaugpong sa biyaya
at kagandahan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ang sabi ko, bagamat ang ilan naming mga kasama hindi nakapagpatuloy, kami na nagpasimula noon ng pioneering sa Las Piñas, sa maliit na lugar, na garahe, na hindi namin nakalain na balang araw, at na ito'y na-imagine ko na balang araw tatayo kami sa kalipunan ng mga kalipunan, sa mga pagtitipon. At naalala ko noon, nung ako ay nagkaroon ng vision, sabi ko one day, magiging speaker din ako sa isang napakalaking lugar na kung saan may gathering o isang event na kung saan doon ay itinatas ang Panginoon. Doon ko po na naranasan yung ako po ay makarating ng Taiwan. Hindi po kami pinalad na makasakay ng barko. Nakasakay po kami pero siguro 1 week lang, uwi kami agad. Hindi ata tayo dito tinawag kasi ilan lang mako-convert noon. Kaya naalala ko noon, habang nag-aaral ako ng Bible, binoborn again ko po lahat ng makina doon sa barko o doon sa aming office. Kaya darating ang Panginoon, sabi ko, naway tao na maborn again. Dito po, doon po ako nagpa-practice mag-preach. Yung mga machine po namin doon, mga wala pong buhay yon. Pero sabi ko, one day, ang kaharap ko na ay mga tao, may katawan, may espiritu at may kaluluwa. At ito ay mga kakilala. Alam ko, natutuwa ako dahil merong mga 3 taon na sumisibol sa pahanan ng Panginoon at nakatatayo. Kami noon, iniwan kami, kaya parang ipinanganak ka. Then parang pagluwal sa'yo, nung lumalaki ka na, inaward ka na. Wala na nag-continue mag-feed ng pagkain. Pero dahil nakadepende kami sa salita ng Panginoon, sabi ko nga, hindi mo akalain sa loob ng napakahabang panahon, minsan pang nagtakda ang Panginoon ang kanyang pinasimulan, ay tatapusin niya hanggang wakas. Amen. Hindi po mababa. Sabi ko nga, kahit maraming pinapasara, sa Las Piñas, marami na pong church ang nagsara. Bakit po nagsara? Dahil po sa tindi ng payment sa mga church na kanilang inuupahan. Pero laging nasa isip ko, ang church na binuksan ng Diyos na sa Kanya, kailanman, anuman sabihin ng kaaway o anuman sabihin ng sitwasyon o kondisyon ng panahon, hindi ito magsasara. At kapag ang virus ay lumaganap, maraming mamamatay. Subalit kapag ang salita ng Diyos ay lumaganap, maraming taong nabubuhay. At maraming anghel na nagpapasalamat, nagpupuri, dahil meron kang isang kaluluwa na dinala sa harapan ng Diyos. At siya ay naging karapat-dapat dahil ginamit ko. Pero nung araw, sabi ko nga, kami ay walang kwenta at walang halaga. Sabi nga, isang basahan na napakarumi, isang araw, mayroong isang nagmahal, pinulot ka ng taong yun. Nilinisan ka. Isa kang panyo na napakarumi, isang araw, kinuha ka ng Diyos. Nilinis ka. At nung maging maputi ka, ikaw ay naging pakinabang sa harapan ng kumuha sa'yo dahil nung araw ikaw ay napakarumi, walang pumapansin, walang halaga, walang kwenta. Subalit nung natagpuan ka ng isang taong kahit ka marumi, nung ikaw ay linisin, ganyan tayo sa harapan ng Panginoon, na bagat mayaman, naging mahirap upang tayo'y maging mayaman para sa Kanya. Amen? Hallelujah! Dahil yun sa biyaya ng Diyos, dahil yun sa pag-ibig ng Diyos, at dahil yun sa pag-ibig na hindi nagmamaliw na ibinigay ng Ama. Sabi ko nga, ano kaya ang kalagayan ni Jesus Christ nung hindi pa siya bumababa sa lupa? Kaya kapag nakita na kami ni Jesus Christ, yun ang unang tatanungin. Pero ako'y nagpapasalamat, tayo ay tinubos, hindi ng mahalaga o ginto o pilak, tinubos tayo by the precious blood of Jesus. Amen? At ito isang patunay at katunayan na tayo tinubos ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ako'y natuwa at na nagalak dahil mahabang panahon na rin po ako nakapaglingkod sa aking amo. Sabi ko nga, ang amo ko ay napakayaman. Sabi ko, samantalang kami napakahirap. Si Mr. Lucio Tan po kasi ang amo ko. Sabi ko gano'n, naway
bago ako umalis o bago ako makapagpaalam sa kanya may allowed na ako sa company na mapayagan. Dahil ako po namimiss ko na talaga ang... Kinausap ko ang misis ko, sabi ko sa misis ko, pwede na ba ako mag-full time? Sabi ng misis ko, di mo nakikita, may anak pa tayo maliit. Sabi ko ganun, mukhang nag-aalala ka pa ata. Nasaan pa ba yung subalit ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi ako nagtatanong, Lord, tinawag mo ba talaga ako maging pastor? At nireveal niya sa akin, anak, sa ngayon hindi kita tinawag maging pastor. Pero tinawag kita bilang pastor ng pamilya mo. At pastor ka ngayon ng pamilya mo at manatili kang pastor ng pamilya mo. Amen? Kaya nga ako'y nagpapasalamat, hindi man sa ngayon ako tinawag ng pastor. Kasi nung araw gusto ko talaga maging isang ibanghilista. Kaya nung ako po'y makarating ng Taiwan, naranasan ko po doon ang maging isang ibanghilista. Napangaralan ko po ang mga negro, mga puti, at pumilit mag-aral ng salita ng Mandarin for 3 years. Ako po yung nagpapasalamat dahil hindi ko akalain ng aking spiritual father ko ay hindi man kami nakarating sa ibang bansa sa pamamagitan ng barko, pero nakarating naman kami dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo. Amen. Hallelujah. Amen. Para na rin kaming nagsiman. Kahit hindi sumakay ng barko, nakapunta sa iba't ibang bansa. Sabi ko, kandun kami ni Pastor Walter na kahit hindi sumakay ng barko, nakakarating ng ibang bansa dahil yon sa biyaya at pagpapala na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Isang Hallelujah. bagay lang ang aking iwan sa mga kabataang narito. Medyo matanda na ako, nagpakulay lang ako ng buhok. Matanda't pat, sabi nga ni David, matanda na ako ngayon bata. Sa tanang buhay ko, wala akong nabalita na naglingkod sa Diyos na matapat na pinabayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pangawakan niyo po yun. Matanda na siya ngayon, noon bata pa siya. At hindi niya nakita sa taong matapat ay binitawan at pinabayaan ng Panginoon. Ang Diyos ay nananatiling tapat, period. Ang Diyos ay mabuti, period. Ang Diyos ay mapagmahal at laging nagmamahal sa mga taong makasalanang gaya natin. At ngayon, tayo ay narito sa harapan niya, nagbubunyi, nagpupuri, dahil merong isang Diyos na nakilala tayo na ibinigay ng Ama, at yon ay ang pangalang Jesus na nabayubay sa krus. Hallelujah. Upang tayo ay makapanatili, makapagpuri, makapagbigay samba sa pamamagitan ng Santong Espiritong Banal na sinabi ni Pastor Phil, the power of the Holy Spirit, yung teacher natin, yung guide natin, na siyang magtuturo ng lahat ng bagay at higit sa lahat, magpapaalala ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay pa. Ang kinin natin yon dahil merong nagpapaalala. Ito yung authoritative, ang salita ng Panginoon na sinabi niya na ito'y makapangyarihan, mabisa, matalas, magkabilang tabak ang talim, tumatagos sa lahat ng uri ng kasukasuan, laman, buto, at ang kaluluwa, pinaghihiwalay ng espiritu at ng kaluluwa at nakatataho ng lahat ng iniisip ng tao. Amen? Amen. So purihin natin ang Panginoon, Purihin natin ang Panginoon sa kabutihan at sa biyayang taglay na ibinigay sa ating lahat. Sa Kanya ang pagsamba, ang mataas na papuri ay nauukol lamang sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hallelujah. Pastor Walter, kala ko pagpipray namin yung congregation, pero kaganina as we come, the Holy Spirit's really speaking, may ipagpipray kayo. Alam ko na kung sino ipagpipray natin, si Elder Gary, para bumalik sa kanyang tawag sa Panginoon. Pwede ba tayo tumayo at atasan ko ang Pastor Benji upang ipanalangin natin si Elder Gary. Next time, Pastor Gary. Praise God. Pwede po nating i-lay hands ang ating kapatid na magiging pastor, na magpo-full time para sa gawain ng Panginoon. Amen? Being an evangelist, siya po ay patuloy na bibiyayaan ng Panginoon. Lord, salamat po Panginoon Diyos sa iyong masaganang biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin
Lord, maraming salamat sa puso na pinagkaloob mo po sa aming mahal na Pastor Gary. Lord, salamat na minsan pa ang alab ng pagmamahal sa kaluluwa at pagmamahal sa iyo ay muling nabuhay sa kanyang puso upang magbigay ng kanyang buong buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Alam po namin, sa pamamagitan po ng iyong biyaya, kami ay makakapagpatuloy. Sa pamamagitan po ng iyong biyaya, kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy na magpapagamit sa maraming kaluluwang naliligaw ng landas. Salamat po, Panginoon Diyos, as we lay our hands, Lord God, sa aming kapatid na ito, hayaan po ninyo ang masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay dumaloy, Panginoon. Lord, anuman po ang kanyang pangangailangan, Panginoon Diyos, sa kanyang paglilingkod sa inyo, hayaan po ninyo na ibuhos, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay sa mga sandaling ito, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Ang kagalingan, Panginoon Diyos, ang pinansyal na pangangailangan, Lord, ay dumaloy sa kanyang pamilya upang nang sa ganon ang takot pangamba na maglingkod ay mawala, Panginoon, sa kanyang sambayanan. Alam po namin that you are our provider, O God. In the name of Jesus, right now, open doors of opportunities, Father God, upang magbukas ng mga pagkakataon na makakatuwang na siya po ay magpapatuloy sa pagpapagamit sa iyo. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong biyaya sa buhay po ng aming kapatid. Lord, we give you all the praises, the thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God. Alam po ninyo, si Brother Gary ay kasabayan ko yan kung saan kami pumunta. Kung halimbawa, kung saan ako magtatrabaho, doon din siya magtatrabaho. No? Kaya lang, ako po yung una talagang tumalon sa barko eh. Naiwan sila, so ako po yung una talagang nag full time sa ministry hanggang sa kung saan na po ako napupunta. No? Ngayon, sila nung kasama naming isa pa ay, ayun, nasa barko na nga po yung isa hanggang ngayon. Si Brother Gary naman ay siya po ay may hawak ng Sheraton Hotel, no? Doon po ako nagtrabaho. So hanggang ngayon nandun pa siya. At ako'y tuwan-tuwa kanina kasi talagang nung nahawakan niya yung microphone, may magnet eh. Ibig sabihin, ganun katindi yung yung hatak ng banal na espiritu sa kanya, no? Oh, matindi talaga yung dinuro mo, Phil, ha? Grabe. So, praise God. Maraming salamat. The Lord bless you and He will give you a 4-wheel car. No? Magkakaroon ka ng 4-wheel car. Sir? Yes. At si Brother Gary naman, siya nagsabi, no, na the Lord will provide everything. Huwag niyong katatakutan. Kapag tinawag ka ng Diyos, ibig sabihin, God will bring you in a better place. Hindi ka niya dadalhin o alisin sa Ehipto at ilagay lang sa ilang. The Lord will bring you into your promised land. And the promised land is the place of your more than enough. Amen? The place of overflowing, abundant blessing and supply of all our needs. Adyan po yung nararanasan natin ngayon, no? Although umuupa lang tayo dito, marami tayong expenses, pero yung supply is greater than the expenses. Amen? That's good. Because our God is the owner of everything. Amen? Praise God. So this time, let us worship the Lord in our giving. Mag-skip po sa lahat ng mga nakikinig, no? If you want to be a part of this ministry, you can send your love gift, love support, or even offering. Kung wala po kayong pinagbibigyan ng inyong tithes and offering, you can bring it here, no? To our GCash number or to our account number. So nandiyan po yung ating pong GCash number at saka account number. Ipopost po nila yan sa ating pong screen. Okay, let's now worship the Lord in our giving. God bless you as we worship the Lord in our giving.
the cross that saved me and rescued me. Sige po, tayo po tumayo. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, once again, how beautiful, oh how beautiful are you, Lord. Amen. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross that saved me, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. Woo! I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, bigyan ng papuri, bigyan ng papuri, papuri. Bigyan ng papuri, papuri. Bigyan ng papuri, papuri. Ang ating Diyos. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, for the last time, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise God. We give glory to our God. Amen. Wow. Praise God. We feel like we are in heaven. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Okay, let's pray. Father, we thank you so much for your word today. And we also thank you, Lord, for the privilege to worship you with our finances. Thank you, Lord, for your promises, oh God, that you will going to supply all our needs according to your riches and glory. So, Father, thank you because you want us to overflow in blessing, because you want us to be a channel of blessing to many. To all our listeners, oh God, let them experience tremendous blessing that they never yet experienced before, in the name of Jesus. Hallelujah. I also declare blessing upon blessing to Pastor Phil, even to Pastor Benji and Brother Gary, Lord. Thank you, Father, that they receive blessing more than they expect, more than they can imagine, Lord. Thank you so much, Father. To you all the glory, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Taas po natin ating dalawang kamay. Come on, two hands. Lift up to the Lord. Now receive the blessing of the Lord. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit, may the face of the Lord shine upon you, and wherever you are, the Lord will bless the work of your hands. Now go, and you are the light of the world. Bring the good news to all people. And every time you open your mouth, you're speaking blessing, you're speaking life to all people. And the Lord will manifest His glory through you, because Christ is in you. In Jesus' name, I receive it in the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Praise
Praise God. Praise God. Thank you so much. God bless you all. See you again next Sunday. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you.